while out in the field and while incarcerated. Sufferings, of course, sufferings brought by poverty, sufferings brought by neglect. We all know, out in the field, pagka nakita mo yung magandang bahay dyan, ang may-ari niyan yung mayor, may-ari niyan yung governor. Napapabayaan ng gobyerno yung mismong mahihirap. So yan, sufferings brought by neglect, sufferings brought by abuses committed by those in power, no? Abuses committed by men in uniform, hindi natin maiwasan yan eh. And then sufferings brought by injustice. Naranasan ko na namatay yung tao ko sa lap ko, sa puso-po ko yung utak niya, sa puso-po ko yung bituka niya. Ano bang saysay ng pagkakamatay nila, no? Na later on malaman mo pala na ang problema ng bansa yun palang remis na gobyerno. Yung bang gobyerno na inept, hindi makapag-deliver ng basic services. Yung sufferings na I'm going through right now, hindi naman to, kayang-kaya ko to eh. I've been through a lot of more severe conditions out in the field. But my family who's suffering because of this, yun ang mahirap na hindi ko ma-reconcile na bakit ako bayaning naturingan, buhay na bayani na naturingan, yung family ko is subjected to this, no? Sabi nila, idol ko yung father ko, bakit nakakulong? Ano ba pinaglalaban niya? Yung mga nagsisinungaling, yung nagnakaw, yung nandaya, yun yung nasa labas eh. Yung father ko, yung ako, sabi nung anak ko, yung father ko hindi naman siya nagnakaw, hindi siya nagsisinungaling, relihiyoso siyang tao. Bakit siya nakakulong? Prinsipyo lang yung pinaglalaban niya.